Welcome to Season 2! Episode 3. So, ano naman tayo ngayon? Sa Malinta Tunnel, Corregidor Islands. Ay, kung saan na tayo nakakapunta. Oo, Kala mo naman true. Gusto rin talaga naming mamasyal. Kaya Sa totoo pwede lang. bang sponsoran nyo naman yung pagbisita namin sa mga nakakatawa. Oo nga, wala pa kaming budget. Mag-vlog tayo, no? Oo. Hindi na kami nagpo-podcast. Vlogger na kami. Oo, Papasukin mag-vlog na namin lahat ng nakakatakot na lugar. Oh, pwede, diba? Pwede yun, kaya yun. Kaya yun, basta may pera. Basta may pera. Oo. Basta bayad ba? Nagpa-sponsor. Anyway, dito naman tayo ngayon sa Corregidor Island, sa Malinta Tunnel. So, yan, may research ulit kami. Yes. Galing saan galing to? Sa randomtimes.com, tsaka sa wonderingwanderer.com. Ay, ang ganda ng mga pangalan. Alright. Basahin muna natin yung yung research Siwalan natin. tungkol sa Malinta Tunnel. Sabi dito, Corregidor Island was a strategic place to hold during World War II. In fact, the island was seen as the key to Manila, sitting just within its bay. As a result, it was fought over by both the US and Japanese military, who both managed to secure the island at different times. Being a place that was so brutally ravaged by war, Corregidor Island saw mass amounts of bloodshed and death. And it is thought to be one of the most haunted places on Earth. Yan, Ay, grabe. Kuwan pala talaga. War talaga, no? Japanese and US. World War II kasi. World War II, Mahina kasi ako sa history. Excuse ko lang lagi, no? Oo. Anyway. Yan nga. Tuloy natin. Yeah. Walang masabing output. Mahina kasi kami sa history. Wala. Kung ano lang yung nabasa namin, yun na yung alam namin. Huwag na kayo mag-expect ng Oo, too much. Nag-research na nga kami. Sige. The tunnel got its name from the Filipino word malinta. It is the shortened version of the word maraming linta, which means many liches. When the tunnel was being dug in 1922, they found lots of liches, so they baptized it with a name based on that. To enter here, you need to pay for the lights and sound presentation, which is 200 pesos per person. Per person, baka naman. O, diba? 200 lang, mabibisita na namin. At syempre, pamasahin namin. True. Saka pangkain namin. Oo nga. Bakit kaya wala ba tayong tagapakinig dyan na rich kid? Naghanap ng rich kid. So, yung Malinta Tunnel pala, siya, parang pangalan na ito, ano yung pangalan nun? Yung... Very what? Nabobo na ako. Hindi, yung ibig sabihin, yung pangalan niya nakuha dun sa, kinuha talaga nila dun sa... Kung anong nakita nila. Oo. Anong tawag dun? May history. Ano bang gusto mong sabihin? Hindi ko alam eh. Mahiniran kasi ako sa English eh. Anyway, maraming linta. So, nakakita nila maraming linta. So, sige, pangalanan na lang natin tong Malinta. Walang walang deeper meaning. Yun lang talaga yun. Tamad naman nung nagpangalan. Anyway. Ako na ba? Ako na. Sabi dito, Malinta Tunnel was built over a 10-year period from 1922, and it is essentially a massive tunnel bored through a mountainside with several smaller tunnel systems spanning throughout its length. The main tunnel running east to west is 253 meters long, 7.3 meters wide, and 5.5 meters high. Sobrang laki rin pala nito. Sobrang lawak. Branching off from this main corridor are 13 lateral tunnels on the north side and 11 lateral tunnels on the south side. During its existence, it was initially used as a bomb-proof storage and personnel bunker. Then has been utilized as a military storage hub, bomb shelter, office, and living space, but was later equipped as a 1,000-bed hospital. 1,000 bed talaga yung nagkasya. Ang dami. Kaluwang. Ang laki naman pala nito. So, parang naku-curious kami lalo. Parang mas gusto namin puntahan. Baka naman, 099. Yung QR upload natin. True. Ilalagay namin sa cover namin, char. Ibig sabihin, sobrang secure nung lugar, no? Kasi ginagamit nila as storage tsaka bomb shelter. Grabe. Ang dami na nga talagang pinagdaanan nito. Kasi yun eh. Bundok yun, di ba? Like sa ng bundok yun. Hindi ko ma-imagine masyado. Parang kailangan ko talaga siyang makita in person. Feeling ko rin. Kailangan ko.
Mga ano lang naman, mga 20 mil. Hindi naman kami masyadong 20 mil. Okay na sa amin yung 20K. Oo, okay Andun na yun. lahat, all in. Kasang-kasya na yun, oo. Pagkain na rin yun, nandun na. Dalawa na kami dun. Diyos ko. Isang kalahating sweldo nyo lang siguro yan. Ang pangit na Nang higi. Ang visit tong mga to. Ayoko nang pakinggan. Online limos na pala to. Kaya, nakakaasara sila pakinggan. Hindi na nakakatakot, sabi. Hindi na nakakatakot, di na ako natutuwa. Kainis. Ako na ba? Anyway. Ako na. We discovered that the tunnel's poor ventilation and low light condition was something they had to endure. They've been living like gophers. Ano yung gophers? Gophers yung Gophers? I think. Hindi ko mahina talaga ako sa English. Yung mga hayop na nagbubungkal. Mga nagnanakaw ng mga vegetables. Ganun. Okay. Parang mga rabbit, ganyan. Parang ganun. In a hole where diseases can easily spread because of the enclosed space. Recovery from illness in this tunnel was hard as well due to the lack of sunlight. Tunay naman. Eh, syempre pag enclosed space, di ba, sobrang bilis mag-spread ng kahit ano nga lang, kahit sipon nga lang siguro, ang bilis mag-spread doon. Tsaka kailangan nilang magtago kasi doon, kaya kailangan talagang close. Kasi pagka ano sila, nagbombahan sila, due to the purpose of the tunnel itself and the fact that it spent a great deal of time in the middle of a war zone, the area has seen a great number of deaths. Many died from war injuries within the tunnel, though there was a far greater loss of life to come. Historically, as the United States fought to reclaim Corregidor Island, the Japanese faced imminent defeat. Yeah. So marami na kasing gera doon, kaya maraming na-deaths. Yun lang naman basically yung sinabi. Yeah. Wag na nating pag-usapan yung kung sinong nanalo and everything. Maraming namatay sa gera na hindi na-treat, mga ganun. Maraming namatay sa sakit dahil nga closed space. Yeah. So, the Battle of Corregidor, fought May 5 to 6, 1942, was the culmination of the Japanese campaign for the conquest of the Commonwealth of the Philippines during World War II. During the battle, the third lateral on the north side from the east entrance served as the headquarters of General Douglas MacArthur and the United States Army Forces in the Far East. Japanese troops forced the surrender of the remaining American and Filipino forces on 6th of May 1942 while under the command of Lieutenant General Jonathan Wainwright. Alright. Ginamit nila yung yung lateral part. Kasi parang nakita kasi akong diagram. Ay. Parang ganun siya. Yung tunnel, ito yung main tunnel, no? Tapos meron siyang mga ganun-ganun. Sa side. Sa both side. Okay. Dito, tapos meron din sa kabilang side. Tapos yung isang lateral point daw, doon ginamit daw yun ng USAFE. Sabi dito, ginamit ni Douglas MacArthur. Oo, kasi di ba parang ginawa yan, niya opisina. Sa history, parang pumunta dito yung American para help tayo, di ba? Kasi sinasakop tayo ng Japanese. Yun lang yung tatandaan ko sa history ko. Hindi, ganun nga yan. Kasi strategic yung lugar, yung Malinta Tunnel. Kung sino makaka-occupy ng tunnel na yon, most probably mas mataas ang chance na manalo sa kasi nakatago sila no? Yes. Nice. Sabi dito, during the retaking of the island by US forces in 1945, Japanese soldiers had been trapped in the tunnel after the entrance was blocked as a result of gunfire from the Fletcher-class destroyer USS Converse DD-509. So malamang tangke. Instead of succumbing to surrender, many Japanese soldiers committed suicide within the tunnel, and it said that around 3,000 soldiers died there by purposely detonating explosive during the night of February 23rd, 1945. This left many bodies entombed in the complicated tunnel systems and extensive damage to the structure itself. The collapsed laterals resulting from these explosions have been excavated. Di ba may term dyan? Instead Have never na... been daw. Never been excavated. Have never been excavated. Oh my gosh. Anong term yun? So, meron pa rin kondon? Nandun pa rin. So, di ba may term dito sa mga Japanese yung nagpapakamatay sila instead of mag-surrender? Harakiri. Ganon? Harakiri. Oo. Yes. Di ba? Pinatay na lang nila yung sarili nila kaysa Sabi magpatay nila, pa sila ng iba. Ang paniniwala nila kasi, mas honorable daw yun. Ganon? Yung you take your own life. Ba't di na lang sila nagtago na lang?
At kunwari namatay na lang. Tapos Kainis. sabi around 3,000 soldiers. Dami nila. Marami nun, 3,000. Isipin, kung sasabihin mo kasi 3,000, parang unti lang yun. Pero marami yun. Diyos, marami yun. Pero mas marami kasi yung buhay pang kalaban. Ano. So, Yes. pakamatay na lang tayo, Oo. guys. Mas Alam nilang- honorable to. Alam nilang Matatalo madadals na sila. Oh. Kaya nga, di ba may may yung, alam mo yung kamikaze bombing ba yan? Parang- Naririnig ko lang, pero ano yun siya, nga, hindi ko. move siya na ginagawa ng mga fighter pilots na mga Hapon. Yung pag nakasakay sila sa jet nila, yun ba yun? Yes. Yung pag Tapos- nakasakay sila, tapos parang ubos na yung bullets nila, parang ganun, yung plane na yung gagamitin nila. Yung Tapos plane nila, ibabangga nila doon sa babangga nila kalaban. sa kalaban. So, Kasama mamamatay sila. na lang din sila. Oo. Oh my Mas honorable daw gosh. yun. Okay. Yun ang paniniwala nila. Sabi dito, yung nagpasabog sila sa loob, 'di ba? So nag-detonate sila. Ibig sabihin may mga doon, may mga yung mga Baka may collapse, mga, yung mga nag-collapse na na places dun sa tunnel, hindi na mare-restore yan kasi paano magagawin yun? Pero kung may Sobrang- may kwan pwedeng pumunta doon sa loob nun. Oh, baka sa main tunnel lang. Siguro. Kasi yun na yung pinaka-safe siguro sa main tunnel. Pero siguro yung structural integrity ng lugar medyo na rin. Di na rin safe, no? Hindi na rin safe pumunta. So wag na lang sa Coron nyo na lang kami Oh my gosh, ang ganda daw ron. Baka mas mura pa doon, 'di ba? Oo, Baka naman. mas mura doon, guys. mga pursa. Sabi dito, lastly, about ghost stories, many visitors close to Malinta Tunnel, especially on Corregidor Island's mountainside, have reported experiencing unexplainable phenomena. Given the tunnel's long and dark history, its supposed hauntings may come as no surprise, and many people believe that energy left there by soldiers and hospital patients still remains, including spirits of Japanese, Filipino, and U.S. There have been many reports of supposedly haunting, including dark shadow figures and even those dressed up as soldiers. Sometimes locals have claimed to hear voices even if no one is around, voices that are screaming in terror as if they are trapped, leaving some to speculate this could be Japanese soldiers entombed in rubble for eternity. Ooh, scary. Grabe. Hindi naman din talaga Malayo nakakapagtaka. mangyari. Oo. Ina-expect na natin yan na katulad nga ng first 2 episodes natin, mga historic na lugar, mga matatandang lugar, marami nang nangyari. Marami nang pinagdaanan, di ba? Very very tragic yung story dito sa Corregidor, no. Yes. So ano Kasi kaya yung punta-punta mga pa sila ng story? Pilipinas Yan tuloy. Gusto kasi nilang manakop-nakop pa. Ano ba Trip meron nyo? sa Pilipinas? Lit-lit na nga lang ng Mahal-mahal bansa nga ng namin. bigas. True. Sabi magiging 20. hindi lang dumoble, trumiple pa yung presyo. Charot lang. Yan Baka na, sabihin nyo, yan basher na. kami. Huy, Basher- mga basher kakamping. naman talaga. Basher naman talaga tayo. May kulay itong mga to. Sabi mo, Lahat tayo may kulay. true. Walang taong hindi Walang taong 100% objective. Oo. Di totoo yan. May kanya-kanyang tayong Lahat tayo biases. may biases. So, hindi kahit hindi political yan. Lahat tayo may bias. Yeah, that's true. Yes. Anyway, so yun, marami raw sila nakitang mumu. Kahit iba-ibang iba-ibang nationality. Social. Japanese, Hindi may lang US, pala sa Malacanang, may no? Pinoy. Baka dito, bawal din pangit. Oo, baka naman gwapo rin yung nakita ng Oo. sundalo. Pag pangit na sundalo ka, bawal ka magpakita doon. Naku. Masisira yung integrity. Char. Ay, naku, So, di kumusta nadadali naman ulit. kaya yung mga story na tanggap natin? Sino unang magbabasa? Ikaw muna? Ako na naman. Sige, sige. Sige. Maiksi lang naman tong first story. Super Alright. iksi. Hi, tawagin nyo na lang akong Maymay. Isa po akong introvert. Hilig ko mag-scroll sa Instagram at tignan yung mga pictures ng mga kakilala ko na namamasyal. Ewan ko pero masaya ako pag nakikita ko yung magagandang lugar na yon kahit di ako ang nakapunta. Nang umuwi ang ate galing Japan, ay nilibre niya kaming buong pamilya ng travel sa iba't ibang lugar at kasama na doon ang Corregidor Island. Tour po iyon kaya naman marami kami. Noong mangyari to ay di pa ako mahilig sa mga nakakatakot na panood o podcast katulad nito. Ayos lang naman po yung punta namin. Kahit di ako sanay sa tao masaya naman pala mamasyal sa kung san-san. Pero nang magsimula na kaming maglakad sa loob ng Malinta Tunnel nagiba na yung pakiramdam ko. May naaamoy po akong kakaiba.
Amoy malansa, amoy pulbura, amoy sunog. Parang ganun po yung naamoy ko. Basta halo-halo yung amoy pero binaliwala ko na lang iyon at nanahimik. Habang naglalakad at nag-explain yung tour guide ay naramdaman kong gumalaw ang lupa at ang pader ng tunnel. Tahimik pa rin ako at nakatayo lang dahil hindi naman nagre-react sila mama. Parang wala kang nangyari eh. Ma, bulong ko sabay hawak sa kamay sa braso ni mama. Bakit anak? Tanong niya sa akin. Hindi ba tayo lalabas? Bakit? Kakapasok lang natin ha. Medyo nagtaka na ako dahil matatakotin si mama. Pag ganoong may lindol ay agad siyang nagtatatakbo sa labas. Wera ngayon. Lumindol. Ha? Wala naman akong naramdaman. Papa, lumindol ba? Tanong ni mama kay papa. Hindi, bakit? Si Maymay kasi, sabi lumindol. Tinanong nila ako kung nahihilo ba ako at kung gusto ko bang lumabas na ng tunnel. Pero sabi ko ay hindi. Ayoko maging center ng attraction. Kaya sabi ko, okay lang ako at nahilo lang ata ako. Habang papalayo kami ng papalayo ay may naririnig akong sumisigaw. Nag-e-echo ang boses nito at dumadami silang sumisigaw. Panay ang ikot ko upang hanapin kung sino iyon pero wala naman akong makita. Baka sa ibang parte ng tunnel? Kasama ba yun sa tour? Parang sound effect? Sobrang nawiwirduhan na ako sa nangyayari. Kasama pa doon yung kanina ko pang naamoy. Nasa dulo na kami ng tunnel nang makarinig ako ng bulong. Sobrang lapit sa tenga ko. Parang naramdaman ko pa nga yung hininga niyang dumampi sa tenga ko. Tulong. Yun lang yung narinig ko. Tumaas ang mga balahibo ko. Sobrang naiiyak na ako noon pero di ko masabi kanila mama kasi ayaw ko nga na pinagtititignan ako. Ayoko ng atensyon kaya hanggang matapos ang tour ay wala akong pinagsabihan. Matapos ang pasyal namin ay sa dalawang kaibigan ko lang kwento at sa inyo po. Matagal na po ito. Ito ang dahilan kung bakit mahilig na akong makinig sa horror stories. Di na rin ako nagpapapasyal sa mga lugar na may history ng may namatay dahil natatakot pa rin ako hanggang ngayon pag naaalala ko. Yun. Akala ko maiksi lang. Haba pala siya. Thank you sa story, Maymay. Maymay. Introvert daw siya. Ako ba? Introvert ba ako? Feeling ko naman hindi. Ako parang mix naman ako. Kaya ko namang mag-blend in. Pero hindi ganun katagal. Ako feeling ko kaya ko magstay sa loob ng bahay isang buwan. Kahit walang Kaya kaya ko din naman. Mas kaya ko yun kaysa yung matagal sa labas kasama ng maraming tao. Yes, ayoko rin ng masyadong maraming tao eh. Parang nakakahigop kasi siya ng energy. Parang nauubos na yung energy ko, ganyan. Parang may yung social energy mo nade-drain. Anyway, very scary nung nung bulong. Takot ako dun sa bulong. Naramdaman niya pa yung hangin, no? Tulong sa mo. Nakakatakot. Kainis. Parang naramdaman ko nga eh. Nung naramdaman ko kanina. Dumampiraw sa tenga. Oh my God! Parang nakikilita yung tenga mo, no? Kasar. Pero pag dinilaan. Iba naman na yun. Parang iba na yung ini-imagine mo. Kainis. Dumi. Minamanyak pala siya ng multo, no? Malay mo, no? Iba pala yung gustong tulong. Kainis. Matagal na daw kasi siya doon. Medyo matagal na rin. Medyo nagdadry na siya. Ayoko na mag-horror podcast. Ang babastos. Kainis. Ang bastos mo, Maymay. Ay, hindi pala. Sinisi. Anyway. Pero may sabi niya, yumanig daw yung lugar. Oo, parang lumindol nga. Oo, yun ba? Baka naman talaga. Baka naman talagang may konting Oo, pero siya lang daw nakaramdam eh. Parang imposible. Gumalaw daw yung lupa tsaka yung hindi, pader. may mga lindol kasi na di ba? Na hindi talaga nararamdaman ng iba, lalo na yung parang mga gumagalaw, ganun yung mga kumikilos. Oo, siguro. Pag siguro naka-steady ka, parang ganito, mararamdaman natin. Pero pag palakad-lakad ka, ganyan. Paglalakad ka siguro. Baka nagsasayaw yung mga tao na hindi nararamdaman. Nagsasayaw? Siya lang nakaramdam. Kainis. Yun, lumindol daw. Hindi baka natin alam, baka lumindol talaga or baka nahilo ka or baka may multong nga, ganyan. Baka yung before, diba? Yung sa history ng lugar. Oo, kasi may bombing. Binobomba sila. Binobomba sila ng mga tangke doon.
Hindi natin talaga masabi, baka na-associate lang natin kasi nga may history ng bombing or baka talaga psychological at nahilo ka lang ganyan. O dahil alam niya siguro yung history. Oo. Kaya parang may associate ng utak mo. Oo. Or feeling niya na lumilindol kasi parang siguro natatakot siya ganyan. Na pwedeng mangyari. Siya. Maraming pwedeng factors. Huwag tayo masyadong mag-assume. Huwag tayo mag-assume na ano yun. Masama sa kalusugan. Char. Pangit mag-assume. Masama mag-assume. Masakit. Ano ba? Nakaasar. Anyway, thank you ate, May. Sa story yes. mo. Yan. Sana makapunta rin kami dyan. Sa Corregidor Island. Pero wag kaming multuhin. No? Sana wag kaming multuhin. So far, lahat ng napuntahan ko naman na yung sabi nila haunted. Oo. Quote unquote. Wala pa namang nangyayari sa akin. Pero antayin ba natin? parang gusto mo. parang gusto nung mo. nag-diplomat ako, hindi naman wala namang something na Oo, special. wala. Ako rin. Nung nakapunta pa ako, pwede pang pumasok nun Oo, nakapasok din ako. Meron pang may sa rooftop niya. Pwede kang pumunta doon dati. Baka close yung ating third eye, ganyan. Kung totoo man, di ba? Baka, bawal daw sa masasamang ugali. Ayan. Anyway. Pag-usapan lang tayo dyan sa podcast nila, sabi. Anyway, sa story 2 tayo. Yes. Sinend ni walang pangalan, ata. Alright. Kwento lang sa akin ng kaibigan ko ito. Pumunta raw siya kasama ang boyfriend niya sa Malinta Tunnel. Nagmotor lang daw sila noon papunta. Nasa daan pa lang noon ay iba na raw ang pakiramdam ng kaibigan ko. Tanghali raw nung nasa biyahe sila. Malapit na raw sila noon sa tunnel nang may sinasabi raw yung boyfriend niya sa kanya pero hindi niya raw maintindihan kung ano. Nag-go-on na lang daw siya pero di niya raw sure kung ano yung sinabi. Nakarating na raw sila doon at sinimulan na ang tour. Okay naman daw sa loob. Maraming mga memorabilia ng mga lumang tao na nag-okupa sa lugar. May mga estatwa ng mga militar sa loob ng tunnel. Kakunti lang ang tao noon na kasabay nila kaya naman nag-enjoy daw sila sa kakapicture. Napapansin daw niya na medyo tahimik ang boyfriend niya at hindi naimik. Tinanong niya raw, ang sabi okay lang naman siya. Akala ko lang may nakita ako, sabi niya. Anong nakita? Tanong ng kaibigan ko. Di na raw sumagot at nagpatuloy na lang sa paglalakad ng magkarelasyon. Napansin daw ng kaibigan ko na pag nagsa-selfie sila ay parang sa iba nakatingin ang boyfriend niya. Nagtampo pa nga raw ito dahil parang di siya pinapansin at hindi raw sumasagot pag kinakausap minsan. Kaya lumabas na lang daw ang kaibigan ko ng tunnel. Medyo mahaba daw talaga ang tunnel kaya mahabang lakaran din pabalik. Habang pabalik ay sinusuyo raw siya ng boyfriend niya pero di niya ito pinapansin. Hanggang sa bigla raw tumahimik at paglingon niya ay nakatigil ang boyfriend niya at may tinitignan. Nakatingin raw ito sa isang sangay ng tunnel, sa opening. Nakatitig lang siya doon. Pagtingin daw ng kaibigan ko ay wala namang tao. Kaya hinayaan niya na lang at iniwan niya yung boyfriend niya doon dahil nga nagtatampo siya. Habang naglalakad palabas ay naririnig niya raw na may tumatakbo papunta sa kanya, yung boyfriend niya. Hinawakan daw siya sa kamay at tumakbo sila ng sabay palabas ng tunnel. Hingal na hingal daw ang boyfriend ng kaibigan ko. Nang tinanong niya raw kung anong nangyari ay sabi, mamaya na raw ikikwento, basta umalis na muna sila sa lugar na yon. Matulin daw ang takbo ng motor at takot na takot pa rin ang boyfriend niya. Pilit niya raw pinapakalma at tumigil muna sila sa maliit na karinderya. Kwento raw ng boyfriend niya na may nakita raw siya sa tunnel. Akala niya nung una ay turista lang, nakapangluma raw na damit na parang hindi akma sa dekada. Kaya napukaw ang atensyon ng boyfriend niya ay dahil kakaiba raw manamit at maglakad. At isa pa, lagi raw nakatingin sa kanya. Pag nagpipicture raw sila, tinitignan niya raw yung boyfriend. Kaya nagtataka raw siya kung bakit. Nung huli na, kaya raw siya tumigil ay nakita niya raw na nakatitig yung lalaki sa kanya at parang tinatawag siya. Tinitignan lang daw siya ng boyfriend tapos naglakad daw yung lalaki papunta sa saradong part ng tunnel. Pagkalingon niya raw uli ay kinawayan siya nito para ayain sumama pero biglang nahulog yung kamay ng lalaki. Parang nabali raw.
Tumakbo siya papalabas at hindi na lumingon pabalik. Nakita niya na raw yung lalaki na yon, papunta pa lang sila sa tunnel. Tinanong raw niya dun sa kaibigan ko kung nakita rin daw ba niya. Nakatigil daw sa tabi ng daan at kinakawayan siya na parang paparahin. Pero napansin niya raw na parang bali nga yung kamay ng lalaki nang inangat niya ito. Kaya niya raw tinanong sa kaibigan ko kung nakita niya dahil ang akala niya ay guni-guni niya lang. Sabi ng kaibigan ko, wala raw siyang nakita na kahit na anong pumapara. Kahit na sinong pumapara. Wala rin daw siyang napansin na ganong lalaki sa loob ng tunnel. Di na raw sila bumalik doon uli. Okay. So, magjowang namasyal. Magjowang namasyal. Ayan, minulto. True. Ba't kasi mamasyal ka? Bakit kasi dalawa lang Doon kayo kayo magde-date. Hindi, baka trip nila. Baka ganun talaga yung mga trip nila na mamasyal ng dalawa sila. masyal sa nakakatakot na place. Anyway, yun pala yung, yung tinatanong. Huwag kasi oo pag hindi mo naiintindihan. Oo, ganyan. Pag minsan, di ba, yung, o kaya sa motor kasi, di mo siya maririnig. Minsan. Na-try ko sumakay ng ganyan sa Manila. Kinakausap ako nung, hindi ko naman naiintindihan. Oo. Sabi-sabi ko na lang. Hindi mo kasi maintindihan minsan kasi syempre yung hangin, di ba? Tapos medyo maingay sa labas. Kaya tapos naka-helmet pa kayo. True. Kaya hindi mo talaga minsan marinig yung oo, driver. Kaya oo ka na lang minsan. Kahit hindi mo siya naan. Huwag kasi kayo umuo, mamaya kung ano-ano palang tinatanong sa inyo, oo kayo na yun oo. Pala, hala niya, nakita mo rin yung mall too. Yan. So ayan, maraming salamat sa Liham. Sino itong nagsulat? Walang pangalan. Wala. Anonymous letter sender natin. Yan. So, sabi dito ay ilang beses niya na raw nakita yung lalaki dun sa tunnel. Like, habang nagpipicture sila, siguro dumadaan sa akala ko ilang beses na siyang pumunta dun. Hindi. Sino ba yung mga dinadala mong ibang babae dyan? Baka nagdadala ng iba. Kaya kami numulto eh. Yan, dyan ka nahuhuli. Yung multo yung nag-ano sa'yo. True. Nag-surface sa ugali mo. Bali yung kamay, ano ba yan? Anyway, sabi, habang nagpipicture sila, habang nagsa-sightseeing, nakikita-kita niya raw. It's scary, no? Parang habang kumakaway-kaway para ano. Di ba, lang yan, parang isang diretso. Paano pag nakalampas na siya sa'yo? Siguro may mga times na lumagpas na yung tao sa kanya. Tapos, paano yun? Pag nakatigil sila, di ba? For example, nakatigil sila dito. Tapos lalampas na yung multo. For example, hindi nandun na siya. Nakalampas na siya. Na-imagine mo ba? Nakalampas na siya. Tapos, sa transfer sila sa ibang lugar, gano'n na naman. Maglalakad na naman. Ando na naman, balakad-lakad. Kala mo normal na tao lang, no? Yun pala, nababali yung kamay. Magtataka ka rin, bakit ito lagi ko nakikita? Tapos nakatingin pa siya sa akin. Tapos daw, luma raw yung damit niya, ganyan. Yes. Parang hindi siya tao during that time. Oo. Dito siya taga 2020M eh. Sure. Pogi ba ang tanong? Kasi dapat pogi yung multo dyan eh. Pogi lang yung pwede magmulto, hindi pwede pangit. Ayan, di lang sila tuloy mamamasyal sa tunnel. Okay lang yan, madami pang ibang lugar. Kami na lang mamamasyal for you. Feeling ko kaya naman namin yan kasi alam na namin yung kwento. Pag may nagpakitang gano'n. Picture kami agad, video kami agad, di ba? Pag pangit, alam na natin hindi multo. Oo. Kasi pogi lang mga nagmumulto. Given na yan. Mga sosyalin dapat ang itsura. Napakinggan natin yan last episode, diba? Dapat foreigner ang itsura. Parang tangos ang ilong. Mga tipong Japanese, American, Spanish, yun lang po yung pwede. Pag Pilipino. May karapatan. Wag na yung Pilipino. Pag Pilipino, pag pango hindi pwede. Grabe naman, discrimination naman yan. Sorry na. Kasama ng ugali. Tinago yung ilong. Akala mo naman mga pogi maganda. So ayan, maraming salamat po sa pakikinig uli ng third episode ng Lihim na Liham Podcast. At syempre kung may mga kwento kayo, pwede nyo isend. Ang topic natin next episode ay tungkol sa Clark Air Base Hospital. Yes. Yan. Sa Mabalacat, Pampanga. So yung mga taga Pampanga, baka naman may mga stories kayo tungkol sa sa hospital sa Air Base, sa Clark Air Base. Yan. Oo. Yung mga taga-Pampanga dyan na listeners natin. Pwede nyo isend sa lihimnalihampodcast@gmail.com. At huwag nyong kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at follow ito ang aming Spotify podcast. Kaya may TikTok at saka YouTube na kami. Kaya mais ayos kayo. Oo nga, dami-dami na naming social media accounts. Diyos ko naman. Subscribe din kahit isa lang naman dyan. Anyway, baka naman.
Yan, wag niyo kalimutan na i-rate kami ng 5 star pag nagustuhan niyo yung yung episode. Pangit naman ito. 1 star lang sa akin. Sabi, okay lang naman. sabi naman nila, pag maganda lang. Nagustuhan. Oo. Grabe naman kayo. 1 star to sa akin. At saka may mga tayo doon sa Spotify, may mga polls tayo. Yes. At tsaka comments. Yeah, Pwede kayo binabasa mag-comments, namin yan. Binabasa namin yan. Ano ba yung last nating binasa na episode nun last time? Season 1 pa ata yun. Ano yung last nating binasa nung... Aliens na lang ata. Yung last episode din natin nabasa. Ano ba yung mga... Hindi ko matandaan kung ano yung last nating binasa. Basahin natin. Tapos na ba tayo? Tapos na ata tayo sa Libing Burol, mga ganun, no? Yes, sa aliens na tayo. Sige, basahin natin yung sa Basahin natin alien. ang aliens. Sa bang Spotify. Ano ba yung poll natin dito? Basahin ko yung poll. Naniniwala ka ba sa alien? Tapos na ata natin to eh. Hindi pa ba? Tapos hindi pa? Hindi pa. Sige, basahin natin. Ang sagot nila, 50% oo, 28% hindi, and 21% undecided. Anong pinakamarami? Oo. Oo, di ba? Oo. Kalahati ng mga populasyon Diba? naniniwala sa alien. Oo, kasi parang yun na yung pinaka-safe eh. Bakit? Ano ba ng rason mo di ka naniniwala sa alien? Baka di mo alam, alien ka pala. Char. Anyway, maraming salamat sa patuloy na suporta, and yan, mag-subscribe kayo sa mga socials namin. At magbasa muna tayo ng comments. Ito, may sinabi, wait, hindi ko kasi mahanap eh. May sinabi dito si Yuriza. Ate, more episodes pa po, and by the way, correct ko lang po yung pagbasa ng name ko. It's Yuriza po. O, sabi Ay, sa'yo, sorry. Yuriza. Okay. Yeah, Yuriza po ang pagbasa ng name ko. Thank you, sabi niya. Yan. Thank you rin, Ate Yuriza Kandaswa. Sorry, Yes. mali yung pagbasa namin sa Thank you for pangalan mo last time. listening. Kahit mali yung pangalan. And sabi naman ni Rodrigo Reyes, more episodes please. Sinasabi nila to kasi yung episode finale natin, yung aliens. Ay, yung series finale natin. Yan. O ngayon nakita nyo na yung mukha namin, baka na-disappoint kayo. Baka di na kayo nakikinig ngayon, ha? Ay! Parang ayoko na. Parang no more episodes, please. Ayan, yun, pagka kami naging multo, di naman kami magmumulto. Kasi pang gwapo at maganda. True. Yung bracket na yun. Hindi tayo pwede doon. Ba yan? Pili ko Bawal pwede naman pangit. tayo, grabe naman. Average looking naman siguro. Oo, pwede na papasa na, pwede na. Oo. May jowa nga kami, nagka-jowa nga kami, di ba? Alangan naman, di ba? Bakit ka may jowa? Anyway. Kaasa. Anyway. Ayun. Ayun. Ako si Bernadette. Ako naman si Ash. Salamat at paalam.